Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na inyong napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayon pong araw na ito ng Tuesday na April 1, 2025. Holiday nga pala ngayon, Idil Peter. Good morning sa ating pong mga kababayang kapatid na Muslim sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw nila ngayon, salamat po sa inyo at nirespeto natin ang ating mga kapatid na Muslim. Mabuhay po kayo at sana po ay maging masaya at safe, kaligtasan sa lahat sa pagkakataong ito. Happy Holidays! Matindi po ang respeto ng ating pamahalaan sa mga kapatid nating Muslim. At syempre sa iba't ibang klase ng mga relihiyon sa ating bansa. Okay? Dahil holiday, abay walang traffic, syempre. At ang balita naman ay walang holiday, tuloy-tuloy. Kaya itutuloy din natin dito sa Mike Abe Live ang paghahatid ng mga balita lalo tigit sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan natin sa ibayong dagat. Overseas Filipino workers. Kamusta na yung mga OFW sa Qatar? Ako naloko na, hindi makalabas Yung mga nag-rally, kasi kayo mag-rally, bawal yan sa abroad. Dito, pwede. Pero sa iba, bawal. Ayan, okay. Nagpaalala daw po ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga pribadong sektor ng magbibigay daw po ng 200%. Uy, sana all? Kasama ba tayo rito? Ng karaniwang sahod para ho sa mga manggagawa na magtatrabaho ngayong araw, April 1. Ito'y bilang pagdiriwang ng Idil Peter nga po kasunod ng proclamation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagdideklara sa April 1 bilang isang regular holiday sa buong bansa. Ang mga manggagawang magtatrabaho ngayong araw ay tatanggap ng 200% ng kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. Kung magtatrabaho naman ng higit sa 8 oras, may karagdagan pang 30% na babayaran ng mga employer batay sa kanilang oras ng trabaho. Kung ang Idil Peter naman ay nataon sa araw ng kanilang rest day o ba talagang pahinga, ang mga manggagawa makakatanggap din ng karagdagang 30% ng sahod. Ba, ganon? May dagdag pa rin 30% ang mga manggagawa na mag-overtime mula sa original na rate ng kanilang sahod. Ang galing sana all. Ito ba mga taga-PTV, kasama ba dyan? Tsaka Radyo Pilipinas. Tsaka IBC 13. Parang hindi namin nararamdaman yan. Sana. Bakit ganon? Sama-sama tayo sa trabaho, pagdating sa benepisyo, parang others kami. Sabi, gano'n Sana all. Total, kung ano man ang Kaya pag ako naging mambabatas, gagawa ko ng batas na lahat ay kasama. Kaso hindi ako politiko, kaya malabo akong makagawa ng batas. Anyway, good morning Mr. President. Lambing lang po yan kasi alam mo naman, matindi ang pangailangan ng mga manggagawang Pilipino. Kahit holiday, nagtatrabaho. Pero hindi lahat nakakatanggap ng mga ganyang klaseng benepisyo. Ayan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinatututukan daw po ang mga Pilipinong naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Myanmar na naramdaman din sa Thailand. Agaran tulong sa bansang Myanmar at tiniyak ng Malacanang. Sinigurado din ng Malacanang na ang kahandaan ng ahensya ng pamahalaan sa oras na dumating ang parehong malakas na lindol sa bansa. Tulad ng pagsagawa ng regular earthquake at fire drill. Ayan, kakatakot yan. Huwag naman sana mangyari sa atin. Delikado. Kaugnay pa rin ang balitang yan. Ngayong araw ng Martes, April 1, ay nagsagawa na ng send-off ceremony. Meron na pala sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga tauhan na ipadadala, parang umalis na yata sa bansang Myanmar, misyon ng Philippine Interagency Contingents na tutulong at search and rescue sa isinasagawa nga po sa Myanmar. Ang dami kasing biktima dahil sa nasabing 7.7 magnitude ng lindol na tumama doon. Binubuo ng 70 personnel mula sa iba't ibang ahensya na nagtungo sa nasabing bansa, kabilang na ang Special Rescue Unit ng Philippine Army, Air Force, Bureau of Fire Protection, Metropolitan Water Development Authority, MMDA,
Office of Civil Defense at ang private sector. Ayun, nagpadala na. Good luck po sa inyo. Ingat lang po kayo. Bawat buhay na inyong isasalba ay malaking tulong sa kanila at karangalan ng ating bansa. Hindi ho, yan o yung hindi pangkaraniwang trabaho. Hindi katulad ng iba pupunta sa abroad, babakasyon. Hindi katulad ng iba pupunta sa abroad, magrarally. Ito hindi. Tutulong para hanapin ang buhay o patay o anumang meron sa ilalim ng natabunan ng mga building. Dahil nga ho sa matinding earthquake. Ayan ha. Mabilis ho ang galaw ng ating pamalaan dahil parte yan ng foreign policy, independent policy ng ating Pangulo, yung tulungan sa lahat ng aspeto, seguridad, humanitarian na galawan, security, at ekonomiya. Ayan po. Salamat, Mr. President. Malaking tulong yan sa mga bansang nangangailangan ngayon. Inatasan na po ng Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang Intelligence and Investigation Division na magkasa daw ng malalimang investigasyon sa nangyaring road rage. Ay, may namatay na eh. Shooting sa Antipolo, nabalitaan nyo, namatay po yung rider. Na hospital, pero namatay na. Ayon sa LTO, layunin ng investigasyon na matukoy kung ano ang naging sanhi ng alitan na nauwian niya sa insidente ng pamamaril. Resulta ng investigasyon anya ang magsisilbing batayan sa aksyon ng LTO, kabilang na ang posibilidad na pagbawi ng lisensya ng driver. Kaugnay nito, naglabas din ng show cause order. Okay? Ang LTO laban sa SUV driver at 3 motorcycle rider na sangkot sa insidente bilang bahagi ng investigasyon. Ay, ang latest report nga niya, kung di ako nagkakamali, nabawian na nga po ng buhay sa ospital. Nakakirami po tayo, grabe ta. Yan ho yung una report, hindi pa ho pinakita ng pamilya, pero sa ulo kasi yung tama eh. Pero nakita ko mga video, nireview ko no isang araw tsaka kahapon, rambol eh. Di ko sinabing tama yung namaril, mali pa rin yun. Pero ang problema, kinuyog siya eh. Nagkaroon pa ng habulan eh. So kaya mainit ang ulo ko, musamir ngayon ang init ng ulo nyo. Ang problema ng driver, may gun ban. Bawal magdala ng baril kahit lisensyado. Violation yan sa COMELEC gun ban. So ang daming problema ng mama. Tapos yung asawa yata niya, yung kapartner niya, natamaan din sa kamay na magkaroon na ng putukan. So, dala ng init ng ulo. At saka yung mga rider, huwag din kayo mainit ng ulo kasi. Kuminsan talaga naman, mali rin kayo eh. Singit kasi kayo ng singit. Napag tayo nadikitan kayo, galit ka agad kayo. Tapos pagka naargabyado kayo, tingnan niyo, argabyado kayo, kukuyugin ng mga rider, yung mga driver ng private car. Ay, papaano yan? May baril pala. Ay, nagbugbugan dyan eh. Nagsuntukan dyan katakot-takot bago nagkaroon ng putukan eh. Kaya ngayon ang sigaw ng akusado, pinagtanggol ko lang ang aking sarili. Kaya ako'y namaril. Ayan, bahala ng korte kung binibigay ko lang sa inyong background. Ang init ng ulo sa lahat ng oras, hindi makakatulong sa halip, sigurado makakadisgrasya pa. Okay? Palamigin natin yan. Inom kayo ng malamig na tubig. Okay? Maglalabas ng kautusan ng Philippine National Police na magbabawal na sa mga lalabag sa COMELEC gun ban na maghahawak muli ng baril at sinabi po ni PNP Chief General Romel Marbil, iba ito na nais niyang ipatupad lifetime ban habang buhay na bawal na sa mahuhuling lumalabag sa COMELEC gun ban. Sa ngayon, ipinapairal umano nila ang batas at nakikipag-usap sa mga na rin sila sa mga abogado para sa legalidad na ilalabas na kautusan. Iginit din ni General Marbil, wala niya silang sasantuhin sa lifetime ban. Ang babali anya dito, ayon kay Marbil, ay nilabas na matapos anyang ang insidente nga po, yun ay idea pa lang. Nilabas na matapos ang road rage nga pong yan sa Antipolo City noong isang araw. At kinasugat nga po ng 3 individual at kinamatay ng isang rider. Ayan ang binabanggit natin. Pero mabigat yun, lifetime ban. Pagka COMELEC gun ban, during election lang, katulad ng January 1 hanggang June, kalahating taon gun ban. Ngayon, gun ban dahil mag-i-eleksyon, kampanya. Ang gusto ng ating PNP Chief, habang buhay na. Mabigat yan. May mga puntong legal at isyong legal ang mga debate dito. Tingnan natin. Sana huwag naman lahat. Kasi pasintabi na po, kailangan pa rin ng mga mahilig sa baril ang sarili nilang baril bilang protection sa sarili, sa pamilya. Kasi marami talagang pasaway. Na hindi naman, pasintabi na, hindi naman tayo kayang bigyan 24/7
ng kaligtasan ng ating kapulisan dahil kakaunti sila kumpara sa atin. Ay ang ating pulis, wala pang 200,000 eh. Di ba? Wala pang 200,000. Ang pwersa ng ating kapulisan ay 110 million na tayo. Hanggang 115 million tayo. Na Pilipino, paano tayo mabibigyan ng proteksyon? Ayan, okay? Real talk lang po. Ano ha? Kahit hindi matulog ang 200,000 na pulis, hindi tayo kayang bigyan ng proteksyon. Kaya yung iba, na kayang bumili ng baril, kumuha ng lisensya, ay ginagamit nila yon. At hindi naman siguro masama. Basta disiplinado. Samantala, si Professor Froilan Calilong, political analyst ng University of Santo Tomas, kung di ako nakakamali, at ating ang pakinggan ang kanyang analysis at opinion dito sa mas pinalalim na relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa pagpunta ng isang araw ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth nga po at sinabi niyang muling kasing tigas ng bakal ang relasyon ng dalawang bansa. Professor, magandang umaga po at welcome muli sa Mike Abby Live. Good morning kasamang Mike at magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay. Salamat. Kahit holiday ay natawagan namin kayo at tinanggap niyo ang aming tawag. Ano po ang inyong assessment, reaksyon dito sa kasintigas daw ng bakal? Parang nirinyo yung sinasabi ng President Biden nung araw sa ilalim ngayon ni President Donald Trump ng Amerika dito sa Pilipinas. Professor? Yes, actually, magandang development itong mga pahayag ng U.S. Defense Secretary Pete Hegseth when he arrived in Manila. And yes, I believe magandang development when there was this reaffirmation of Washington's ironclad commitment to its alliance with the Philippines. And mukhang sa kanyang mga pahayag, mukhang maliwanag yung kanyang posisyon na mas papaigtingin kumpara doon sa nakarang administrasyon ni President Joe Biden yung commitment nga dito sa Philippines, and I believe medyo hindi siya he did not mince words, kumbaga hindi siya nag-alangan na talagang sabihin na itong gagawin natin na pakikianib sa Estados Unidos para talaga magkaroon ng mas epektibong deterrence mechanism against Communist China. So talagang diretsahan niya binanggit na Communist China. So I think medyo pagpapakita on the part of the U.S. Defense Secretary that he is not there to make any fun. He is really there purely on business. Well, tama, Professor. Ako, nagulat din ako doon. Marami na ang naging presidente ang Amerika, naging presidente ang Pilipinas, marami na rin naging defense secretary sila, katulad ng nakaraan, si Secretary Lloyd Austin, di ba? Wala siyang binanggit na ganong kadiin eh. Ito, matindi itong sinabi niya, Communist China. Ang tindi ng pagkakadiin nun sa harap mismo ni Pangulong Marcos sa Malacanang. So, ibang-iba ang dating at parang nagulat din tayo rito, Professor, kung sa tingin mo ganun din. Sa tingin ko kasi dahil dati hindi natin nakalain na ganitong katindi ang policy ni President Donald Trump against China. Pero ngayon, iba ang sinabi at iba yung ginagawa. So talagang mukhang kakaiba itong galaw na ito. Anong tingin mo rito? Ito ba ay papabor sa atin itong ganitong mga policy? Ganitong mga pronouncement? Yeah. Yes, definitely, definitely pa kung ang titingnan natin yung geopolitical realities, particularly dito sa South China Sea o dito sa West Philippine Sea and in the Indo-Pacific. Maalala naman natin that this, I believe, is a reaction because China has increased both the intensity and the frequency of its incursions into the Philippines exclusive economic zone, and yun nga, nagkaroon in the past ng maraming mga dangerous confrontations between the China Coast Guard and various Philippine vessels in which yung ating mga barko nila, they have rammed yung ating mga ships and also nagkaroon ng mga high-pressure water cannon. So, lahat naman ito, I think, hindi lingid sa kaalaman ng Estados Unidos. Lahat ito nakita nila during the time of Joe Biden. But right now, I think there was this renewed affirmation and renewed confidence in what they will be doing. So, I think this is
this is positively taken because medyo ang basa ko rito kay US Defense Secretary is medyo medyo particular siya dito sa deterrence policy ng Estados Unidos Sabi nga niya, deterrence is necessary around the world but specifically in the region, in your country, considering the threats from the communist Chinese. So ito yung mismong pahayag niya Yes, at saka hindi lang yun, kundi sinabi niya na inuna niya ang Pilipinas puntahan dahil gusto niya makipag-usap talaga kay Pangulong Marcos. So, sa dami ng mga bansa yatang gusto niyang puntahan dito sa ASEAN, especially sa Japan, inuna tayo. Ibig sabihin, binigyan tayo ng importansya, napakahalaga para sa kanila ang Pilipinas. Parang gano'n ang dating, Professor. Well, kasi nga napakahalaga rin naman ng ating geopolitical location. Very strategic ang Pilipinas, lalong-lalo na pagdating sa Indo-Pacific strategic defense ng Estados Unidos. That's why I believe kaya inuna nila tayo, and not to mention the fact na meron tayong umiiral na mutual defense treaty with them. So siguro if there's any country, particularly in Southeast Asia, na talagang kailangan nilang unahin, I think it really has to be the Philippines based on those two considerations na nabanggit ko nga. One, yung ating positioning dito sa Indo-Pacific, and secondly, yun nga yung umiiral nating tratado with the United States. Ay, ano naman masasabi mo sa ganitong mga sitwasyon? Every time na lang na may pahayag na ganyan ng Amerika, may tulong sa atin ng military facilities or balikatan, laging nag-react, nagagalit kung ano-ano mga sinasabi ng People's Republic of China. Parating sinasabi, tayo daw ay nagpuprovoke ng tensyon, tayo daw ay hindi dapat magpagamit at hindi tayo dapat ginagamit ng Amerika. So anong tingin mo naman doon sa ganyang klaseng mga announcement ng China? Ang dapat kasi maintindihan dito ng Beijing, kasamang Mike, is the fact na meron talaga tayong umiiral na treaty, and this treaty is legally binding and it forms part of our domestic law, technically speaking. And so what the United States is doing right now is basically a reaffirmation or an observance doon sa umiiral na treaty na yon. So wala tayong nakikitang pagkakamali kung sakali man na kikiling tayo papunta dito sa Estados Unidos, because nakikita naman natin na talagang merong mga nakaraang panahon, meron naman talagang paglabag ang China. Ang problema nga lang, hindi nila ito tinatanggap at para sa kanila, normal at legal yung kanilang mga ginagawa, lalong-lalo na sa ating exclusive economic zone. So definitely, kakailanganin natin ng katulong. And I believe itong mga binabanggit ng Defense Secretary, particularly yung mga more advanced defense equipment kagaya nitong Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, and other highly capable unmanned surface vessels. Lahat ito, tanging sa United States lang naman natin po pwedeng makuha. At sila lang naman talaga yung po pwedeng magbigay. So I believe, wala naman talaga tayong ibang pupuntahan, kundi talagang kilalanin yung ating treaty with the United States, being a long-time friend and a long-time ally. Sinabi rin ng US Defense Secretary na hindi lang security, kundi kasama na ang business, economic dito sa inaasahang relasyong ito. So tama lang, Professor, bigyan ng priority ni Pangulong Marcos this year, 2025, na personal na makipagkita kay US President Donald Trump. Kasi sinabi rin ni Secretary na si Donald Trump mismo ay nagbigay ng mensahe sa kanyang iparating ang pagrespeto at siyempre, pagpapakita ng pagkilala ng American government kay Pangulong Marcos at sa Philippine government, Professor. Yes, I think that is very sabihin natin significant, if ever it will push through, especially this year, lalong-lalo na magkakaroon nga tayo ng election dito. I think that will be a good test of the friendship and commitment, particularly of the President Donald Trump to the Philippines. And yun nga, ito naman kasing mga geopolitical mechanisms na to, may spillover epekto sa ekonomiya. So I think moving forward, we will be able to strengthen yung ating bilateral economic relations with the United States, particularly kasi si Donald Trump kasi hindi yan talaga yung naniniwala sa mga multilateral mechanisms. So he's really more into bilateral setup. So Okay. I think this will really work for us. Well, balikan naman natin na samantalang ko ng pagkakataon, Professor, sa local politics natin o ito internal problema natin, ongoing yung campaign,
midterm election tayo sa Mayo. So anong nakikita mo, anong assessment mo? At siyempre, kung ating pagbabasihan yung mga survey, kanya-kanyang survey lang naman yan eh. Kuminsan nakakaduda rin yung nagpapasurvey at saka sinusurvey. So ang mahalaga, election po ito. Anong tingin mo, itong ating incoming election at ongoing campaign ng mga politiko, Professor? Well, so far, yung kakasimula naman na kampanya dito sa local, I think generally it was peaceful and good. wala naman masyadong nabalita ng mga malalakihan, ng mga altercations o mga untoward incidents, which I believe is good. I think the COMELEC is on top of the situation here. At may na natin yung mga offline baklas na ginagawa nila, especially doon sa mga postering mga posters na ginagawa ng mga kandidato, lalo na doon sa mga illegal na lugar. I think maganda ito dahil naipapakita nila na talagang they are really on top of the situation, and I think generally it's good. Regarding the surveys naman, yes, nakikita natin nagkakaroon ng pagkakaiba-iba regarding the numbers, although may mga senatorial balls for instance na talagang nag-figure in prominently naman sa kahit anong survey. Okay. So I think most likely these people na lumalabas sa survey ng ng iba't ibang mga survey firms, I think more or less they are already assured of a Senate spot. Okay, meron bang epekto sa incoming impeachment trial by next Congress? Kasi mukhang malabo na talaga ngayon. Ayaw talaga ng Senadong mag-trial ngayon eh. Ang midterm election na ito, may epekto ba ito? At gaano kahalaga itong midterm election para tayong maghalal ng mga senador na 12 senador na magiging posible at malamang mangyari na ng mga senador judges, magiging judge dito sa impeachment trial against Sara Duterte pagdating ng 20 Congress. Professor. Siyempre, very, very crucial and very critical to, because yung magiging composition ng Senado natin is still hanging in the balance as we await what will be the decision on May 12 of our countrymen. So, may kita natin dito, siyempre, kung ano yung magiging composition, more or less yun yung magiging tatakbuhin naman ng ating impeachment. Because you remember, the impeachment, whether we like it or not, is a political numbers game. So, definitely, kung maraming mga magkakaalyado ang papasok sa Senado, most likely talaga magkakaroon ng epekto ito doon sa magiging resulta nung trial, and the verdict that will be meted out later on will highly depend on the composition of the Senate. Sana Professor, sa ebidensya pa rin sila tumingin. Hindi sa utang na loob, hindi kapartido, hindi kampihan o hindi numbers game. Yung ebidensya mahalaga dahil peoples of the Philippines ang complainant dito or aware sa nangyayari. Ano po? Tama po yun. I totally agree with that. Although, yun nga po, mahalaga na sana tingnan natin yung mga merito at demerito ng kaso. Mahalaga rin na makita natin, siguro talaga rito yung katotohanan. And at the end of the day, yun naman ang talagang gusto nating malaman. And yun nga, I really would like to think though that the would-be senator judges will be men of integrity and accountability, and that they would be doing their jobs, not really for one person or one man or one party, but for the whole country, na malaman natin talaga yung katotohanan dito sa usapin na to. Okay. Professor, salamat po sa inyong oras, pagtanggap ng aming tawag kahit na holiday, pero sinamantalok na yung pagkakataon sa maraming mga isyong pambayan na inyo na ipaliwanag. Salamat po. Good morning po. Salamat po at maraming pong salamat. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, si Professor Froiland Calilong, political analyst ng University of Santo Tomas, UST, kung di ako nagkakamali. Ayan kompleto na. Tungkol sa US America, tungkol sa business security, tungkol sa politika, at tungkol sa impeachment. Hindi natin pwedeng pakawalan yung impeachment kasi papunta tayo doon. Hindi ho yun mawawala kasi nandyan yung article of impeachment. Okay? Magbabalik pa rin at magpapatuloy ang ating mga balita sa ilang sandali at siyempre magbabalik pa ang Mike Abilay. Balikan natin ang ating pong mga balita. 9:29 na po ng umaga ng holiday. April 1, unang araw sa buwan na ito. Summer na, mainit na rin ang panahon. Eto na,
Nakataktang pagpapatupad daw po ng halagang 5 piso na dagdag pamasahe sa LRT1, hindi na umano mapipigilan ng Malacanang. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, dagdag nito na gastusin man ng gobyerno o gugustuhin man ng gobyerno na hindi anya ito matuloy, subalit, ayan na, nakasaad ito sa kontrata na matagal nang dapat na itaas o nagtaas ng pamasahe. Subalit hinarang ito para ho sa kapakanan ng mga commuters. Ayan po, alam niyo lahat ng project na ito ay ginastusan, talaga hong yan ibabawiin sa pamasahe. Katulad ho dyan sa NLEX, EasyTex, TEPLEX, lahat ng highway, expressway, yan ay may gastos, bilyon-bilyon ang gastos ng private sector. At yan ay yung pag-i-increase, yan ang pagbabasihan ng kanilang income para mabawi. At subject naman yan for approval ng pamahalaan. At dahil dyan, under contract po yung mga ganyan, so inapprovean. So wala tayong magagawa doon. Ha? So magtipid na lang ng ibang gastusin ng mga commuters at harapin itong dagdag na increase sa inyong mga pagbibiyahe. Okay? Inatasan po ng Philippine National Police, okay, at PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang mga unit ng pulis na paigtingin pa ang kanilang ugnayan sa mga mamamayan upang maibsan daw po ang pangamba ng mga ito. Yan ay tinuturing ng PNP Chief kasunod ng panatilian niyang pangamba ng publiko sa kabila ng pagbaba ng crime rate sa buong bansa. Ang galing ha? Sa mahigit 26% mula ng Enero ng taong kasalukuyan. Binigyan din po ng PNP Chief na malaki ang epekto dulot ng media at social media sa pananaw ng publiko hinggil sa crime. Kaya't iginit nito na ang pagkakaroon ng tama at balansing pag-uulat ukol dito. Ayan. Ay dito kayo manood sa Mike Abby Live at mga programa dito sa PTV4 kasi wala ditong fake news. Linalabanan namin yan. Huwag sa social media, lalo na ho kung ang layunin ng social media ay manggulo lang, mangasar lang, or magpabagsak ng gobyerno, ay hindi magbabalita ng matino yan. Una-una, marami sa social media ay wala naman ng background sa investigative reporting, walang background sa journalism, mass communication, o lahat. Parang napadaan lang. Sabi nga ng Pangulo, inutusan bumili ng suka, kandidato na. Inutusan bumili ng suka, vlogger na. Ayun yon, delikado yon. Okay, magagalit ha, hindi ko nila lahat. Pag nagalit kayo, baka kayo yon. Bahala kayo sa buhay nyo. Tuloy ang ating mga balita pa rin sa araw na ito. Pumanaw na ang dating opisyal. Hello, Garci. Ito ba yun? Ayun nga, no? Commission ng Election Comelec at naging sentro ng isa sa pinakamalaking iskandalo sa bansa na si Virgilio Garciliano. Pumanaw na ang nasabing opisyal sa kanyang tahanan sa Bukidnon noong Sabado. Ayan, no? Si Garciliano nga po ay matagal na naglingkod sa Comelec mula sa pagiging special attorney noong 1961. Aba, tagal na nga. Hanggang sa pagiging regional director sa Hilagang Mindanao. Ngunit mas tumatak ang kanyang pangalan noong 2005. Okay? Nang lumabas ang controversial na Hello, Garci. Ayan, recording. Isang serye ng umano'y pag-uusap nito kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo hinggil sa halalan. Ito yung naalala niyo yung si Susan Roses, yung asawa ni Fernando po Jr., galit na galit si Susan Roses. Para lang kayo manalo, nandadaya kayo. Wala kayong pakundangan, puro kayo pandaraya. Hello, Garci. Ayan po, Yan doon naging controversial Pumanaw na pala. Ayun, nawala na rin. Uy, sandali lang po. Minaalala ko. Parang nag-post si dating Pangulo at Congressman Gloria Macapagal-Arroyo kanina umaga. Nabasa ba nyo? May sakit pala yung kanyang pamilya. Grabe Ba't nagkasabay-sabay? Related lang naalala ko lang. Kasi parang humihiling ng prayer, pagdasal. Ipagdasal daw ang kanyang pamilya. So, totoo ba yon? May sakit pala si Mike Arroyo at saka si Mickey Arroyo. Yung kanyang asawa at kanyang anak ay parehong may sakit. So, actually, papunta yata ng Singapore. Dadalhin yung kanyang anak na si Mikey, dating congressman. Dahil nga daw may sakit, parang cancer, kung ano, So, pagaling po kayo, yung mag-amang Mike at saka Mikey, asawa at anak ng dating Pangulo, tila may sakit. Nabasa ko lang kasi may nag-forward sa akin kung totoo. Mukhang totoo. Hindi naman ilalagay yan kung hindi totoo, di ba? Ngayon, kung hindi naman totoo yan, baka may naninira lang.
Pero mukhang totoo kasi galing yung panawagan, mukhang seryoso eh. So kung ano man, lahat naman tao nakakasakit at lalo na kung edad ang pinag-uusapan. Sana po ay makarecover ang pamilyang Arroyo sa kung ano man ang kailang pinagdadaanan pangkalusugan sa panahong ito. Pinangunahan daw po ng Department of Transportation o DOTR Secretary Benz Dizon ang pamunuan ng tungkulin, ng panunumpa sa tungkulin ang mga bagong talagang opisyal ng kanyang kagawaran. May bago na naman. Kahapon po yan, March 31. Isa sa nanumpa si Ramon. Sandali, kilala ko ito Ramon Mon Ilagan. Ayun sabi na nga ba, kilala ko, dating mayor ng Cainta. Yung pala yun. Dating spokesman ni Binay, di ba? Anong posisyon niya? Bilang Executive Director, the second, tama ba? At opisyalis din, or Office of Transportation Cooperatives, OTC, at tagapagsalita na rin ng DOTR. Ganon. Siya yung kinuha ni Benz Dizon na tagapagsalita. Sige Mon, humanda ka. Katawagan ka namin minsan pagka Pero tigilan mo na yung mga pambobola kasi nung panahon ni Binay, panay ang pambobola mo, kaya natalo si Binay. Ngayon, magsabi ka na ng totoo. Dati bolero ka alam mo, nalimutan ko na yung pambobola mo. Alam mo naman, si Binay mananalo, naloko na. Sabi na nga ba, ang mga nakaraan ay mahirap kalimutan. Kaya ang advice ko ngayon, huwag kang magagalit bilang kaibigan. Mayor, di ba mayor ng yan? Ng Cainta, dating ABS-CBN. Magbago ka na, sabihin mo yung totoo. At welcome. Magiging active sa media yan kasi spokesman Samantala, naloko na. Holiday na holiday. Department of Transportation bubuo daw ho ng special committee para suriin daw ho ang Public Transport Modernization Program. Okay, base sa inilabas na special order ni Secretary Benz Dizon, ang committee daw ho ay naglalayong makipag-ugnayan at magsasagawa ng consultation sa iba't ibang mga stakeholders. Tama yan. Suriin at aralin ang kasalukuyang estado at progreso ng PTMP at alamin ang issues ng may malaking impact sa programa. Ayan. Masipag ito si Dizon Ito Duterte nung araw pero ngayon Marcos na. Alam mo, Vince, kilala ko yung si Vince Yan ang organizer ng noong 2025 at 2026. Yan po yung organizer ng mga rally ni Digong. Basta may rally si Digong kung saan-saan, malaking rally, lalo sa Luneta noon. Isa yan sa mga organizer. Bata yan ni Peter Cayetano pero ngayon, wala ganun ang buhay talaga Dating Duterte, ngayon Marcos na siya. Ayan, at sana, yung tiwala ng Pangulo sa kanya, wala tayong magagawa. Ganun naman talaga Yan naman ang policy ni Pangulong Marcos. Kahit saan ka nang galing, kahit anong kulay ang kinaaniban mo, basta sa tingin ni Pangulong Marcos, makakatulong ka, bibigyan ka ng pagkakataon. Kaya lang, Mr. President, bakit balita ko, meron pang mga hanggang ngayon naghahanap pa ng trabaho? Na original na tumulong, hindi yata napapansin. Ang hirap ng buhay talaga. Kaya para hindi kayo ma-stress, pag tumulong kayo sa politiko, huwag kayong umaasa na bibigyan kayo ng trabaho pagkatapos manalo. Yun naman kumampi sa kabila. Kung minsan yun ang nabibigyan ng pagkakataon, huwag din kayong umaasa na kayo ay mawawalan trabaho. Minsan kayo nagkakatrabaho. Yung tumulong, walang trabaho. Ganun talaga Sa lahat ng weather, ito pinakamasamang weather ay yung eleksyon. Yung singilan, utang na loob, nagkakalimutan, sinadya o hindi sinasadya, nagkakatampuhan tuloy. Kala nyo, hindi ko alam yan. Ay, nako, Anyway, nilinaw daw po ng Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine military, na wala ito anyang ilabas na patakaran na pumipigil sa kalayaan ng paghahayag ng mga sibilyan, kabilang na ang pamilya ng mga sundalo sa social media. Ayon sa AFP, ang mga ginagawang pagbisita ni AFP Chief of Staff General Romeo Browne Jr. sa iba't ibang unit ng militar ay nakatuon sa pagpapalakas ng disiplina, professionalism at pagtutok sa mga misyon ng mga sundalo. Mahalagaan niya ang mga tinatawag na internal engagement nito para ho sa pagpapatatag ng core values at operational effectiveness ng AFP. Ang galing Binigyan din ng AFP na kanilang ginagalang ang karapatan ng bawat mga mamamayan sa malayang paghahayag. Ayan. Demokrasya, ibig sabihin. Ay, totoo naman yun. Pag ang Chief of Staff hindi umiikot, lagi nasa opisina, wala kakwenta-kwentang Chief of Staff yan. Trabaho ng PNP Chief
at saka ng AFP Chief of Staff na umikot sa lahat ng rehiyon para magbigyan ng moral support, ma-double check nila ang kanilang mga probinsya at region kung ano ang problema at ano ang solusyon. Yun po talaga. Ay, yung iba kasi inaanggulahan ng loyalty check, ganito. Ang dami kasing chismosa at chismoso Kaya ang militar at pulis, huwag na niyong isali sa mga marites na usapan, mga pasaway, destabilization, at mga panggugulo sa ating lipunan. Non-partisan ng PNP at militar. Ayan huwag niyong gamitin at hindi yan magpapagamit. Lalo na sa panahong ito, marami hong manggagamit, manggaganso, mapagsamantala. Kung sino yan, alam mo na. Magbabalik pa rin ang ating mga balita sa pagbabalik ng Mike Nabilay. Tuloy natin ang mga balita. Walang holiday talaga. Tuloy-tuloy ang mga impormasyon para sa inyo. Sinusulong daw po ngayon ni Senador Joel Villanueva na imbestigahan ng Senado ang tungkol sa pagkaka-expired ng pagkakasayang at pagkakasayang anya ng mga gamot o medical supply ng Department of Health. Ay, ganon. Noon daw 2023. Ay, tagal na pala nito na umabot daw ng halagang 11.18 billion. Ako, ang laking pera nito Sa inihain daw hong Senate Resolution number 1326 ni Villanueva, tinukoy niya ang ulat ng Commission on Audit o COA. Tungkol dito sa ulat ng COA, pinuntuan niya na paulit-ulit na problema na hindi pagkakagamit ng healthcare, productive at resulta at kakakulangan ng procurement planning, mahinang pamamahagi at monitoring system ng Department of Health. Naku. Ayon kay Villanueva, hindi katanggap-tanggap ang mahinang procurement at pagpaplano ng Department of Health. Lalo na't malaking halaga ang inilaan para sa pambili ng mga gamot at medical supply nito. Ay, grabe naman, ang laking pa. Ay, ako, Secretary Ted Herbosa. Abay, paliwanag mo yan. Totoo ba yan? 11.18 billion nag-expired at nasayang na gamot. Ay, kadami ng may sakit na Pilipino na nagtitiis na lang hanggang sa mamatay na dahil walang pambili. Akala nyo biro, maraming Pilipino nagtitiis dahil walang pambili ng gamot. Tapos yung palang gamot nag-expired, nasasayang lang. Tapos 11.18 billion, wow, kung totoo yan. Aba, mga taga-Department of Health, bakit kayo ganon? Bakit natutulog kayo sa pansitan? Ayaw ni Pangulong Marcos yan. Kasi yung kalusugan, pagkain, education, food security pagkain, yan ay pangunahing programa ni Pangulong Marcos para makarating sa tamang pangailangan ng mga mamayang Pilipino. Kasi pag ikaw ay healthy, maganda ang education mo, maganda ang trabaho mo. Pero kung may sakit ka, paano ka mag-aaral? Paano ka magtatrabaho? Yung pala nag-expired yung gamot. Senador Villanueva, kung totoo yan, sige, gawin mo. Ngayon, kung politika lang ito, wag naman. Bernard Ferrer, meron mo ng report. Ating partner dito sa PTV. May naganap daw ng pagpupulong sa pagitan daw ng grupo ng Manibela. Ano ba itong Manibelang ito? Walang katapusan. Baka Manibela ito, wala naman jeep. At saka DOTR. Ano kaya ang nangyari at ano kaya ang pinag-usapan? Kasi itong Manibela, ayaw ng modernization. Gusto nila Manibela lang, ayaw nila ng jeep. Pakinggan natin ang live report. Yes, Mike, nilagdaan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang Special Order number 2025-152 na nagtatakda ng pagbuo ng Special Committee upang plansyahin ang mga isyu kaugnay ng modernization program ng pamahalaan. Sa ilalim ng Special Committee for the Review of the Public Transport Modernization Program o PTMP, inatasan ni Secretary Dizon ang mga miyembro ng komite na konsultahin ang iba't ibang stakeholders, suriin ang kalagayan at proseso ng PTMP at tukuyin ang mga pangunahing suliranin at alalahanin kaugnay ng programa. Si DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Mark Steven Pastor ang magsisilbing pinuno ng komite, kasama sina Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure Ramon Reyes, Ramon Ilagan, na bagong pinuno ng Office of Transportation Cooperatives, Tatlan Transportation Office Chief Vigor Mendoza bilang mga miyembro. Inaasahan na magsusumite ng rekomendasyon ng komite kay Secretary Dizon sa susunod na linggo kaugnay ng PTMP.
Kahapon, Mike, nakipagpulong si Secretary Dizon sa Transport Group ng Manibela matapos ang 3 araw na transport strike ng grupo noong nakarang linggo bilang protesta sa modernization program. Sa kanilang pagpupulong, nagpahayag ng kahandaang makiisa sa PTMPC Manibela President Marval Buena. Isa sa mga agarang kahilingan ng grupo sa DOTR ay ang payagan ang kanilang mga miyembro na makabalik sa kanilang mga dating ruta sa pamamagitan ng pagbabalik ng kanilang prangkisa o pagbibigay ng provisional authority. Nihiling din nila sa Land Transportation Franchise and Regulatory Board na muling kilalanin ang kanilang prangkisa at ipawalang bisa ang kanilang mga multa upang makapagparehistro ng kanilang mga sasakyan sa LTO. Mike? Ayun. Okay. So, thank you at good luck sa mga meeting na yan. Kasi wala na hong prangkisa eh. Pagka walang prangkisa, illegal. Kasi nagtapos na nga po yung ilang ulit ng deadline na sumali sa modernization program at ang hindi sasali, pag nag-expired ang prangkisa, may problema na. Ngayon, ayan. Nagmamakaawa ng ibalik daw ang prangkisa at alisin yung mga penalty. Paano yan? Ilang taon na hong pinag-uusapan ng moderno. Modernization, pagbabago, ayusin, bago, mabango, malinis na sasakyan. Tanggalin na ang mga kakarag-karag, kalawangin na ng mga sasakyan na nakakahiya sa mga pasahero. Isipin mo yung mga bata sasakay. Bagong paligo, ang linis na ng uniforme. Pagbaba ng kanilang jeep, ikalawangin na yung likod nung estudyante kasi nasandalan yung bakal na kalawangin. Yung upuan na may alikawok. Tapos driver na lasing pa, minaligo, di ba? Minsan nakasando lang. Anak, di ba? Dapat din sa ibang bansa, ang linis ng mga driver. Kayo ba hindi nag-abroad? Ako, madalas ako mag-abroad, kaya alam ko yan. Ang mga drivers abroad, kagalang-galang. Minsan nakakahiya pa. Talagang kala mo, executive ng isang bangko. Pero yung pala, driver. Pero ang linis, ang galing. Di ba? Mabango, malinis, respetado. Nagbabalik pa ng sukli. Ayaw ng tip. Di ba? Dito sa atin ano bang nangyari? Nagbigay ka ng buo, ayaw na magbigay ng sukli. Sa ibang bansa ho, ayaw ng tip, ayaw ng korupsyon. Talagang ibabalik sa iyo kahit coins pag ikaw nagbayad. Ayaw nila ng ganon. Di ba? Ayun yun Sana all. Ang problema tayo mga Pilipino medyo malayo-layo pa, ha? Samantala, bilang daw po ng mga inaresto dahil daw sa paglabag sa election gun ban. Umabot na ho sa 2,000 ayon sa COMELEC. Wow! Samantala, naka-heightened alert daw po ngayon ng pambansang pulis hanggang sa matapos ang eleksyon kasabay na rin ang pagbibigay ng seguridad para sa panahon ng tag-init at para din sa paggunita ng Semana Santa. Yung magkasunod nga pala ito. Kailan ba ang Holy Week? Sa 18 yata yan, di ba? Lapit na pala. Ingat-ingat lang po. Maraming bakasyon na naman, swimming, kainan, at kung ano-ano. So marami pinaghahanda ng ating kapulisan. Seguridad sa bakasyon, seguridad sa eleksyon, dahil malapit na ho. Next month na, isang buwang mahigit-higit na lang, eleksyon na. Okay? Pilipinas may mas handa umano sa the big one. Talaga? Salamat po. Kung ikukumpara daw sa nakalipas na 20 taon ayon sa PBOX. Ayan. Pero sa kabila nito, muli nilang hinihiling o hinikayat ang publiko na maglatag-anya ng paghahanda at plano sa kanilang mga tahanan. Sa oras na tumama ang malakas na lindol. Ayun, anong gagawin? Tatakbo or magtatago ka sa ilalim ng puno o ilalim ng lamesa? Ano bang gagawin talaga? Yan, alalahanin nyo yung tinuro dun sa earthquake drill. Diba madalas magkaroon ng earthquake drill sa Luzon, Visayas, Mindanao? So huwag natin kalimutan yon. Pag nauna dyan ng panic, ay delikado. Basta don't panic. Pag yung nangyari, pag gumalaw, huwag kayong magpanik. Isalba nyo ang dapat isalba. Huwag lalabas ka agad ng bahay dahil mamaya paglabas ng pinto ng bahay mo, bilag na bumababa pala, biglang babagsak yung pader, natabunan ka na. Hindi biro yan, Kahit saan kayo, sa bahay, sa building, kung saan mga opisina kayo mangyari ang earthquake, huwag na huwag basta lalabas ng building o ng bahay. Kasi nga pag sa oras na mayroong bumagsak na bagay na matitigas, bato, yero, bintana, kung ano man, ay biglang lumalabas ka, sa iyo tumama, todas ka. Kaya magtago doon sa pinaka-safe hanggat kinakailangan. Although kapag may earthquake, talagang minsan nawawala na yung diskarte. Akatakot talaga Naalala ko yung 1990s na magkaroon ng earthquake, nandun kami sa Intramuros, Department of Labor, di ba? Mga adobe ang mga pader doon. Nagdalagutukan, tumutunog, nakakatakot talaga, gumagalaw-galaw talaga. Pinakamahirap ng earthquake, walang matapang dyan. Yung balls mo, pupunta ng kilikili mo Sorry po, tao lang. Pagka earthquake na, iba na usapan. Mga Pilipino sa Saudi Arabia, pinalalahanan daw po ng Embahada ng Pilipinas
na ipagbabawal ang pagdaraos nga po ng demonstrasyon at political rally doon. Ayan, ha? Yan, ngayon pa lang, nahuli na yung, yung pa lang nasa, hindi pa pala nakakalabas talaga, ha? 20 pala. 20 pala yung nahuli sa Qatar. Yung 4, pinalaya kasi minor de edad. Kasi naman, mga bata, dinala nyo. Yung 16, kulong talaga. Ngayon, sinong tutulong? Ang Pilipinas, Philippine government, people's money na naman. Talaga, papasaway kayo. Tapos ngayon, ayan, hindi naman kayo tinutulungan ng mga organizer. Kung sino nag-utos sa inyo at kanyo yung mga ipinaglalaman, anti-Marcos kayo. Ngayon kayo may problema na si Pangulong Marcos ang nag-utos na kayo isalba. Tutulungan kayo kahit kayo ayaw kumilala sa gobyernong ito. Ayan ang sistema ng ating pamahalaan. Di ba? Maging aral po ito. Nagtrabaho lang. Huwag sumama sa political rally kasi wala naman kayong makukuha dyan. Hanggang dito lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas. Okay? Siyempre, dito sa PTV4, makinig sa Radyo Pilipinas Facebook page, IBC 13, Mike Abi Live. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po.